Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong siniraan at halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang lulutang talaga at hindi niyo matatago ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mukhang di makapaniwala ang mga loyalistang bulag sa katotohanan at mukhang may matataranta na naman sa balitang ito, lalo na ang gobyernong nagpa. Tapos ang kumpirmadong balitang galing mismo sa Korte Suprema na may matinding utos at may hatol o binigyan ng 10 araw ang Senado at Kongreso para magbigay komento tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Kapapasok lang na balita, inatasan na mismo ng Korte Suprema ang mababang kapulungan at ang Senado na magbigay komento sa loob ng 10 araw kaugnay ng petisyon ni Vice President Sara Duterte na humihiling na ibasura ang nasabing kasong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon pa sa kumpirmadong balita, galing mismo sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumating, layunin ng kautusan na ito na makuha ang posisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga isyong inilatag sa petisyon. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang na naghain ng petisyon ng Vice Presidente na si Sara Duterte noong February 18, 2025 na kumikwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint na inaprubahan ng Kongreso noong February 5, 2025. Ayon pa sa nasabing petisyon, iginiit ng Vice Presidente Sara Duterte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Kamara pagproseso ng impeachment at hiniling niya sa Korte Suprema na harangin na nakatakdang pagliliti sa Senado na inaasahang magsisimula sa Hunyo. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Korte Suprema sa kanilang official FB page sa kasong GR number 278353 Sara Z. Duterte versus House of Representatives Reginald Velasco and Senate of the Philippines. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa kanyang petisyon for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order TRO, sinabi ng Vice Presidente na ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya ay labag sa Article 11 Section 3.5 ng Saligang Batas na nagsasaad na isang beses lang dapat simula ng pagliliti sa impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dagpa nito, Kamara, Senado, pinagkokomento sa petisyon ni VP Sara ng Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, si Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang bisa ng Korte ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, null and void ang complaint ng mga kongresista, walang basis at due process, purely political. Pamumulitika lang para hindi makatakbo sa pagka-presidente sa 2028 at saka para pagtakpan ang katiwalian at kapalpakan ng current administration. Impeachment is politically motivated, a number game. Mas maraming kaalyado si Marcos Jr. sa Senado at Kongreso. Mas malaki ang chance na ma-impeach si VP Inday. Hindi hustisya ang habol nila, kundi pigilan ang isang Duterte na manalo bilang presidente sa 2028 dahil alam nilang wala sila ni katiting na panlaban sa karisma at galing ng mga Duterte sa gobyerno at sa masa. Natatakot din silang hindi na nila magawa ang kanilang pangungurakot at baluktot na pamamalakad sa bansa. Salamat sa SC. Para sa aming mga taga-subaybay ay hindi kami agree sa impeachment na yan. Unahin muna nila ang bayan, hindi bangayan. Ang problema nila ngayon, nahuli sila na active pa daw yung 3 impeachment. Dapat isa lang ang impeachment sa 1 taon. Ang nagsalita mismo yung nagripaso, kaya baka maudlot ang impeachment laban
laban kay BP. Kaya ang last card nila, martial law. Tama si Tatay Digong, diktador na ang namumuno. Yan na, sadyang panalo na si BP Sara dito. Panic mood na naman ang palasyo at kongreso nito sa desisyon ng Korte Suprema. Mukhang mababasura lang ang walang kwentang impeachment na yan. Mapapahiya lang kayo lahat. Mas mabuti pang umatras na lang kayo habang may oras pa. Unquote. Good news po, ito ang pag-usapan natin tungkol sa petisyon na inihain ni BP Sara at ang kanyang mga abogado sa Supreme Court. Yung kine-question niya yung constitutionality ng impeachment process at humihingi sila ng temporary restraining order sa korte para hindi matuloy ang impeachment. Okay, so ito, may kautusan na ang Korte Suprema. Post ito ng ABS-CBN News 1 hour ago. Just in. Supreme Court asked House of Representatives, Senate, and House Secretary General Reynald Velasco to comment within 10 days on the petition for prohibition filed by Vice President Sara Duterte on her impeachment case via Adrian Arialin, ABS-CBN News. Okay, so last week lang ito, today is February 25, ano? Last week lang ito na i-file eh. So, napakabilis ang aksyon. Inutusan na ng Korte Suprema ang House Secretary General, kasama na ang House of Representatives, Senate, kasama na ang Senate para sagutin. 10 days. I think this is the within 10 days. Ito yung standard time period sa Supreme Court. Maalala ninyo yung petition na isinampa ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab. 10 days din ang ibinigay. Natapos yung 10 days noong February 22. Hindi pa nila na-submit yung comment or sagot. Kaya humingi ng extension ang Solicitor General, 5 days extension. So sa February 28 dapat ma-submit na nila. So doon pa lang sa petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, nahihirapan na sila sa pagsagot. Tapos ito pa, sinabayan pa ng ang daming petisyon. Okay, PhilHealth. Dinidinig na yung unang petisyon laban sa PhilHealth. Ngayong araw na ito, nagsampa ulit ng petisyon si Dr. Tony Liachon. So yun, kailangang sasagutin na naman nila. Wala na, bugbog sarado na ang administrasyong ito. I think first time in history ito na napakaraming petisyon na naisampa laban dito sa desisyon ng administrasyon. PhilHealth. Iba pang mga petisyon yung yung Executive Order number 62. Petition din yun. Kine-question yung constitutionality. So, grabe. So, hirap na sila. So, ito. House and Senate ang sasagot within 10 days. I don't know kung depende kasi sa yung pagbilang, depende ata kung kailan nila na-receive. Tapos may mga araw ata na hindi counted, baka Sabado, Domingo hindi counted. Kaya iba ang pagbilang. Kaya aabangan natin ito. Today is February 25. By March, siguro more or less, March 10. Dapat na-submit na. So, marami ang kumo-question, marami ang nag-criticize kay BP Sara, lalo na itong mga young guns sa Kongreso. Kabilang na ang mga Makabayan Black. Ano daw? Inaabuso daw ni BP Sara ang mga legal processes. Dinidili daw niya. Kung talagang wala siyang itinatago, sabi ng Makabayan Black,
bakit hindi na lang niya harapin? Hindi na lang niya harapin ang kaso sa trial. Wala pa ngang impeachment court eh. Paano makapag-trial na hindi pa na-convene? Kung ginawa sana nila ng tama, inagahan mo, baka ngayon nag-impeachment trial na. Wala nag-adjourn o natapos ang session ng Senado, hindi natalakay sa plenary. So, kasalanan ng mga kongresista. Kaya sabi ni Senator Escudero, huwag nyo kaming apurahin. Pinatagal nyo ng halos 2 buwan ang impeachment sa Kamara, tapos ngayon, sinabi nyo sa amin, apurahin nyo kami. No way! So, napaka-exciting po ang labanan dito ngayon sa impeachment ni BP Sara. At ako, pasalamat ako na nangyari itong impeachment. Bakit? Kasi lalong nag-galvanize ang support ng taong bayan kay BP Sara. Alam nyo, yung mga grupo naming mga retirees, lalo na yung mga enlisted man sa group chat, nakikiramdam lang ako, inobserbahan ko sila. Nako, on their own. Gumagawa sila ng way para parang nag-petition sila para i-manifesto of support kay BP Inday Sara. Katulad ba yung yung PNPA Class of 1991? Grabe yun. Karamihan yun, mga generals yun, PNPA. Nag-manifest of support kay BP Sara. Ito rin yung mga enlisted personnel na mga dati kong kasamahan. Marami-rami na sila nag-manifesto of support kay BP Sara. Baka hindi pa ipinalabas. Ganun po ang nangyari. Kaya good luck po sa Kongreso, sa Senado, sa pagsagot, at aabangan namin yung oral argument sa petition na ito sinampa ni BP Inday Sara. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang panibagong kaso na naisampa sa Korte Suprema laban sa Kongreso. Speaker Martin Romualdez, Senator Chis Escudero, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Panibagong kaso ito. Okay, gusto ko lang munang pasalamatan, i-shout out ang aking mga kaibigang researchers, si Chris Torres at Yodora. Salamat sa pagpapadala nyo sa akin ng mga post, articles, and videos, kaya nakakagawa ko ng mga reaction vlog. Ito, padala nila sa akin. Sabi, General, update report, sabi niya, panibagong kaso na isampa. Ito, SMNI News, posted 1 hour ago. Look, Dr. Tony Liachon filed a petition in the Supreme Court against Executive Secretary Lucas Bersamin and Congress in relation to the zero budget subsidy of PhilHealth in the 2025 national budget via Margot Gonzales. Yan. So, people who reacted, 4,900 people who reacted, 3,200 ang nag-like, 1,600 ang heart, 71 ang okay, so false positive ang reaksyon. Natutuwa ang taong bayan. Okay. Comments. Good job, Doc. God bless. Dr. Tony Liachon. Lynn Tolentino. Salamat, Doc. Tony Liachon. Mabuhay ka. Judy Espirito Mejia. Naku po, bakit nyo naman kasi zinero budget ang PhilHealth? Tanging pag-asa ng mga Pilipino. Matakaw pa sa pera ang gobyerno ni Dayunyor. Pati hindi nila pera pinakikialaman. Kakapal ng muka, wala pang mga utang na loob ang sakit. Si Inday Skel.
Very good. Mas makakatulong ito para mas mapawalang bisa and to be declared unconstitutional ang National Budget 2025. Mas lalong madidiin yung mga naunang kinasuhan about 2025 National Budget. Mukha mas lalong maiipit si Martin Romualdez, Saldico Gracefo at Cheese Escudero nito. Okay, so may nabasa akong post kanina. Ngayong araw na ito, February 25, yung pangalawang oral argument na isinet ng Korte Suprema doon sa unang petisyon na naisampa tungkol pa rin sa PhilHealth. Ang mga nagsampa nito sina Senator Coco Pimentel, ang bayan muna sina Nery Colmenares at iba pa. So tungkol pa rin ito sa PhilHealth, parang pinapatigil ng mga petitioner na yung pag-transfer ng pundo mula PhilHealth papunta sa National Treasury. At umaksyon nga kaagad ang Supreme Court, kaya nagkaroon na ng temporary restraining order. Hindi na natuloy ang paglipat yung last tranche, yung 29.9 billion. So mabuti na lang naagapan. Kasi kung hindi nag-file ng petition sina Senator Coco Pimentel at ang bayan muna, baka ngayon na-transfer na lahat. So nagkaroon na ng unang oral arguments, I think last month. Ngayon ang pangalawa. So sa tingin ko, parang dehado ang mga respondents kasi yung Associate Justice ng Supreme Court, yung nag-interpellate, the Honorable Ami Javier, I'm not sure of the name. Sabi niya, di nyo ba alam? According to COA reports for 3 years 2021, 22, 23, PhilHealth is already bankrupt. So, bankrupt nako. Tapos nabasa ko pa kanina, I don't know how true itong nabasa ko doon sa post, na ang gustong kunin ng Congress is 250 billion sana ang kunin nila sa PhilHealth. Kaya lang, ang naging compromise deal nila with the Department of Finance, itong 89.9 billion lang. Ay mabuti nga, medyo pumalag si Secretary Ralph Recto, hindi binigay lahat yung 250 billion. So, salamat Dr. Tony Liachon. Siya yung isa sa mga advocates, health advocates na nagbulgar nito Ito, binulgar pa niya yung Christmas program ng PhilHealth. Ilang million yun? Hindi ko naman siguro, 25 million ba? Pang Christmas program lang Buti na lang at naibulgar at nahinto, hindi natuloy. Grabing gumastos ng pera ng taong bayan itong mga Okay? So, tapos yung ifinalding kaso ni Atty. Vic, February 28, preliminary conference na. Yung constitutionality naman ng 2025 kaso, wala na, sumasakit ang ulo na ang administrasyong ito sa kasasampa ng kaso. Yun na nga, humingi na ng palugit, extension, yung Office of the Solicitor General, yung pag-submit nila ng comment hanggang February 28 ata, yung extension. I think pinagbigyan na ng Korte Suprema, sige na lang. So parang nahihirapan na sila, but this is part of our legal processes, democratic processes. So umasa lang po tayo. Let's put our trust and hope sa Korte Suprema. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!